ang ating tatalakayin at sagutin si Munting Kaalaman na isang kaanib ng INC. Dahil sa katotohanan ng ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at bahayag ng mga pastor, ilalatad. Card bag sauce simbahan. Mainit na balita at nakakagulat talaga na umanong hindi na babalik sa Iglesia ni Cristong Tatag ni Felix Manalo si General Nicolas Torre III matapos madiskubre ang tadtad na kamaliang aral nito kaugnay sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. Kapag sinabi ni Kristo, Diyos ako, hindi siya yun, yung Ama yun. Kasi ang Diyos di makipag-usap sa iyo. Dapat kasangkapan siya. Ang kinasangkapan niya yung anak niya. Anak niya yun, hindi Diyos si Kristo. Imagine, ang napakinggan ninyo mga kapatid ay isang vlogger, miyembro ng Iglesia ni Cristo na pilit talagang pinipilipit yung talata sa Biblia para lang ipagtanggol ang aral na inaniba niya sa Iglesia ni Cristong Tatag ni Felix Manalo. Ang channel niya ay Munting Kaalaman. Naglabas ng kaniyang pahayag na kung mapatunayan daw sa Biblia na si Jesus ay tao, hindi Diyos. At ayon sa kaniya, tuwing may talata na mababasa kung saan inaangkin ni Jesus ang pagka-Diyos, hindi raw ito tumutukoy sa ating Panginoong Hesus, kundi tumutukoy daw umano yun sa Ama. Kapag sinabi ni Kristo, Diyos ako, hindi siya yun, yung Ama yun. Opisyal ka ito na aral ng INC, alaka, lagot. Baka may mapatawag ngayon sa mga ministro. Ha? Ngayon, isang mahalagang tanong mga kapatid ang dapat linawin. Opisyal kaya na aral ito ng Iglesia ni Cristong Tatag ni Felix Manalo o personal lamang na interpretasyon sa isang vlogger na kaanib ng INC? At higit sa lahat, ano ba talaga ang sinasabi sa Biblia kaugnay sa likas na kalagayan ng ating Panginoon Jesucristo? Ito'y tatalakayin natin. Samahan niyo ako. Kumusta? Welcome. Ito yung lingkod, Brad Wendell Talimong, muling makasama ninyo sa pagkakataong ito. At inanyayahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live. At huwag din kalimutang mag-subscribe kung bago ka lang. At pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. So makatulong kayo sa ating evangelization mga kapatid kung i-share ninyo ito sa mga kasama nating Katoliko at lalo na sa ibang mga kapatid natin sa ibayong pananampalataya. At kung saan man kayo nagsubaybay sa iba't ibang bahagi sa ating bansa o kaya sa iba't ibang bansa sa ating mundo, mga OFW, inanyiya natin i-comment ninyo kung saan kayo nakabase para alam din natin kung saan napaabot ang videong ito. At inanyiyahan din natin ang ating mga suking taga-subaybay kung maaari, mga kapatid, i-subscribe ninyo kay Kaburnok Factbusters PH, no?
tulungan natin dahil alam nyo naman na binura ng hacker ang kaniyang channel. So nagsimula na naman si Ka Burnok. So di na natin pa tatagalin pa mga kapatid. Isa-isahin natin ang pagsagot sa puntong ito kaugnay sa pahayag ni munting kaalaman na isang kaanib sa Iglesia ni Kristo. Kapag sinabi ni Kristo, Diyos ako, hindi siya yun, yung ama yun. Kasi ang Diyos di makipag-usap sa iyo. Dapat kasangkapan siya. Ang kinasangkapan niya, yung anak niya. Anak niya yun, hindi Diyos si Kristo. So hindi daw Diyos ang ating Panginoong Hesukristo. At yun naman talaga ang aral ng Iglesia ni Kristong kay Felix Manalo. Anong likas na kalagay ni Kristo? Taong pinatunayan ng Diyos. Hindi sinabing Diyos na pinatunayan ng Diyos. Hindi tama ang pahayag na yan mga kapatid. Salungat talaga yan at napakalinaw na salungat sa turo sa banal na kasulatan at lalo na sa mga sinaunang Kristiyano. Bakit? Dahil kung tingnan natin ang Juan Kapitulo 8:58, ano sabi ng ating Panginoong Hesus? Bago pa man si Abraham, ako nga. Ang salitang ginagamit ng ating Panginoong Hesus dito, ego eme. Ego eme, ako nga. Ang parihong pahayag mismo na ginagamit ng Diyos sa Exodo Kapitulo 3, versikulo 14, ako nga. Diba? Ego eme sa Grego. So naunawaan ito sa mga Hudyo. Kaya, yun ang dahilan kung tingnan natin ang Juan Kapitulo 8, versikulo 59, dinampot nila ang mga bato upang batuhin nila ang Panginoong Hesus. Ako at ang Ama ay iisa. Juan Kapitulo 10, versikulo 30. Pero may mga argumento ang INC dito, paano nila ito pinipilipit mga kapatid. Kaya ating lilinawin talaga dahil napakalayo sa konteksto. So, nang sinabi ng ating Panginoong Hesus sa Juan Kapitulo 10, versikulo 30 na ako at ang Ama ay iisa. Alam niyo ba anong reaksyon ng mga Hudyo dito? Kung ituloy lang pagbasa sa Juan Kapitulo 10, versikulo 33. Di ba mabasa natin na sila'y kumuha ng mga bato at gusto nilang batuhin ng ating Panginoong Hesus? Sabi nila, ikaw na tao ay nagpapanggap na Diyos. Kaya yung pahayag na ako at ang Ama ay isa, malinaw sa mga Hudyo. Kung ituloy natin sa 1:33 na ikaw na tao ay nagpapanggap na Diyos. Hindi sinabi ni Jesus, hindi ako eon. Ang Ama ang nagsalita. Sa halip, ipinaliwanag talaga ng ating Panginoong Hesus ang kanyang pagka-Diyos sa pakipagkaisa sa Ama. Ang Ama at ang Anak ay magkaibang persona, ngunit iisa sa kalikasan. Para maunawaan ang ating sinagot si munting kaalaman. Iba siyang persona sa akin, pero isa ang likas namin sa pagkatao, may katawan at may kaluluwa. Kaya ang pahayag na kapag sinabi umano ng ating Panginoong Hesus na siya ay Diyos, hindi umano yon tumutukoy sa sarili niya, kundi sa Ama. Sabi ni Kristo, Diyos ako, hindi siya yun, yung ama yun. Yan ang napakamaling aral talaga. Hindi biblikal. At yon ay salungat na turo ng Iglesia mula pa noong itinatag ng ating Panginoon Jesucristo sa unang siglo. Wala kayang mapatawag sa ministro dito. Dahil ang isang INC vlogger ay nagpaliwanag kaugnay sa aral na napakalayo talaga sa Biblia. Maliban diyan, alam nyo, ang INC, gumagamit sila ng iba't ibang salin ng Biblia, di ba? Pero sa paggamit nila sa iba't ibang salin ng Biblia, mga kapatid,
ay, alam nyo, pumipili sila ng salin para lang pasinungalingan yung malinaw na aral na mabasa sa Biblia ng ating Panginoon Kristo ay tinatawag na Diyos. Halimbawa, anong paliwanag ni Munting Kalaman sa Hebreo Kapitulo 1, versikulo 8? Napatunayan na pala po na ang Panginoong Kristo ay tao talaga at hindi Diyos sa kalagayan po. No? Ito, tamang salin, ang iyong luklukan ay bigay ng Diyos. Hindi yung salin na ginagamit niya lagi na ang iyong luklukan o Diyos, tinawag daw na Diyos yung si Kristo, kaya dalawa daw Diyos. Nako, ang paliwanag niya sa Hebreo Kapitulo 1, versikulo 8, mga kapatid, hindi daw umano yon tamang salin. Ang tamang salin daw, ang iyong luklukan ay bigay ng Diyos. Nakakatakot talaga itong ginawa nila. Para lang protektahan at idipinsa ang maling aral, ang Biblia ay pinipilipit talaga. Balikan natin ha. Kaya na pala po na ang Panginoong Kristo ay tao talaga at hindi Diyos sa kalagayan po. No? Ito, tamang salin, ang iyong luklukan ay bigay ng Diyos. Salin na ginagamit niya lagi na ang iyong luklukan o Diyos, tinawag daw na Diyos yung si Kristo, kaya dalawa daw Diyos. Maling salin ng Hebreo 1.8. Maling salin ng Hebreo 1.8. Ulit, maling salin ang 1 Hebreo 8. Isa pa, maling salin ang Hebreo 1.8. Grabe talaga. Pag sinabing maling salin ang Hebreo 1.8 dahil ang pinipiling salin, yun daw tamang salin ang nakasulat, ang iyong luklukan ay bigay ng Diyos. Ang tanong, kung sinabi ninyong maling salin yan, alam nyo ba ang Grego? Yung sinabing ang iyong luklukan ay bigay ng Diyos, hindi ito tamang salin. Ayon sa original Greek Bible in which the New Testament was written at sa konteksto ng talata. Ano po ba ang sinasabi sa original Greek Bible? Ang mabasa diyan ay hotronoso, hutios, eyeton, ayona, tu, ayonos. Ang ibig sabihin, literal talaga. Ang luklukan mo, o Diyos, magpakailanman. O, sa Greek yan. Hotronos su, hotios, iestun, ayunato, ayonos. Ang luklukan mo, o Diyos, magpakailanman. Ang punto dito, yung hotios, ang tawag dyan ay vocative at nangangahulugang o Diyos. So, sa original Greek Bible, direkta talagang tinawag ng Ama ang anak bilang Diyos. Pero maghanap kayo kung sabihin yung tamang salin ang sa kalagayan po. No? Ito, tamang salin, ang iyong luklukan ay bigay ng Diyos. Hindi yung salin na ginagamit niya lagi na ang iyong luklukan o Diyos, tinawag daw na Diyos yung si Kristo. nakasulat na ang iyong luklukan ay bigay ng Diyos. Sige, maghanap kayo ng Greek. Meron bang Greek sa Hebreo Kapitulo 1, versikulo 8 na ang tamang salin, ang iyong luklukan ay bigay ng Diyos? Hindi. Silipin yun salin. Hotronosu, hotios, iestun, ayunato, oyanos. Ang luklukan mo, o Diyos, magpakailanman. Napakalinaw yan. Salin na tumutugma talaga sa Grego. Kahit nga yung dating Biblia, tumutugma din yan sa Grego. Ang nakasulat sa Hebreo Kapitulo 1, versikulo 8. Ngunit tungkol sa anak, sinabi, ang iyong luklukan, o Diyos, ay magpakailanman. Kahit nasa Revised Standard Version, sa English Standard Version, sa New International Version, sa New American Standard Bible,
Yun din ang mabasa. Your throne, O God, is forever and ever. Iisa ang diwa. Ano? Tinatawag ang anak bilang Diyos. Pero imagine, para lang pasinungalingan, naghanap sila ng isang salin na napakalayo sa original Greek. O no? Ito, tamang salin, ang iyong luklukan ay bigay ng Diyos. Ang iyong luklukan ay bigay ng Diyos. Napakalayo. Saan galing yung luklukan ay bigay ng Diyos? Ang ganitong mabasa mga kapatid ay pagbaluktot sa gramatika ng Grego. Pag-iwas sa malinaw na pagtawag sa ating Panginoon Hesus, O Diyos, Ho Dios. Hindi ito suportado ng insaktong konteksto at sa kasaysayan ng interpretasyon. So, kung bigay ng Diyos, ang ibig sabihin, dapat iba ang anyo ng pangungusap sa Grego. Ngunit wala ito sa teksto ng Grego. Ang konteksto kasi sa Hebreo Kapitulo 1, mga kapatid, ang layunin ng kabanatang ito ay ipinakita na higit ang anak kaysa mga anghel. Kaya sa talatang 8, sinasalungat ang ideyang nilalanglang ang anak dahil tinatawag siyang Diyos sa Ama. Ang iyong trono, O Diyos, siya ay walang hanggang paghahari. So ang saling, ang inyong luklukan ay bigay ng Diyos, hindi po yan faithful sa original na teksto sa original Greek Bible. Kaya sa mga INC nagsubaybay sa atin, huwag kayong magalit. I-search ninyo kung tama ba ang salin na ang iyong luklukan ay bigay ng Diyos. So ang tamang pagbasa, ang iyong luklukan, O Diyos. Maliwanag sa Hebreo Kapitulo 1, versikulo 8, ang anak ay tinatawag na Diyos mismo ng Ama. Maling-salin ng Hebreo 1.8. Maling-salin ng Hebreo 1.8. Ulit, maling-salin ang 1 Hebreo 8. Isa pa, maling-salin ang Hebreo 1.8. Hindi, maling salin yan. Ang Hebreo Kapitulo 1, versikulo 8, ang kanilang ginagamit, yun ang maling salin. Malinaw na pinipilipit lamang nila ang teksto. Malinaw na malinaw mga kapatid, na naghahanap lamang sila ng alternatibong salin. Bakit? Para pasinungalingan ang tuwirang sinabi sa Hebreo Kapitulo 1, versikulo 8 na tinatawag siyang Diyos sa Ama. Diba? Napakalinaw yan. Ano ang nakasulat sa Hebreo 1.8 sa Grego? Ho tronos. So, ho Diyos. Literal talaga. Ang iyong luklukan, O Diyos. Ito ay vocative. Pagtawag, hindi po negative na bigay ng Diyos. So, bakit mali yung ang iyong luklukan ay bigay ng Diyos? Ang saling iyan, grammatically forced. So, ibig sabihin, yung bigay ng Diyos, dapat ibang anyo ang ginagamit sa Grego. Pero malinaw na negative construction yan. Walang ganoong anyo sa teksto mga kapatid. Lahat na major translation, kahit King James Version, dating salin, Revised Standard Version, English Standard Version, New International Version, New American Standard Bible, lahat talaga ang mabasa, Your throne, O God. Pero dito, mapansin ninyo, parang nanindigan talaga si Munting Kaalaman na tamang salin ang kaniya at maling salin ang iyong trono, O Diyos. Napatunayan na pala po na ang Panginoong Jesucristo ay tao talaga at hindi Diyos sa kalagayan po. No? Ito, tamang salin, ang iyong luklukan ay bigay ng Diyos.
Hindi yung salin na ginagamit niya lagi na ang iyong luklukan o Diyos, tinawag daw na Diyos yung si Kristo, kaya dalawa daw Diyos. Maling salin ng Hebreo 1:8. Maling salin ng Hebreo 1:8. Ulit, maling salin ang 1 Hebreo 8. Isa pa, maling salin ang Hebreo 1:8. Grabe, patawa-tawa pa siya. Maling salin daw ang Hebreo 1:8. Pero ano yun sa Greek? Hotronos, so hotios, di ba? O vocative. Hotios, o Diyos. O. So kung sasabing maling salin, o sige nga, maglatag kayo ng Greek sa Hebreo Kapitulo 1. Kung malibang salin, ang katotohanan mga kapatid, alam nyo ba yung Hebreo Kapitulo 1 versikulo 8? Galing yan sa Lumang Tipan. Tuwerang sipi yan sa Awit Kapitulo 45 versikulo 6 sa Septuagint na ang nakasulat, Your throne, O God, is forever and ever. So kung babaguhin mo ang Hebreo Kapitulo 1 versikulo 8, binago mo rin yung nakasulat sa Awit Kapitulo 45 versikulo 6 na tinanggap ng mga Hodyo mismo bilang tamang pagbasa. So bakit itong ginamit nila na talata at pinili nilang salin ay napakabaluktot talaga? Bakit? Dahil simple lang. Ang teksto direktang tumatawag sa ating Panginoon Jesucristo bilang Diyos. Kung tatanggapin ang natural na salin, guguho ang doktrina na nagsasabing si Jesus ay tao lamang sa Iglesia ni Kristong tatag ni Felix Manalo, di ba? Kaya ang taktika, humahanap sila ng ibang salin para takasan ang malinaw na kahulugan, mga kapatid. Ito ang eksaktong babala ni San Pablo na sabi niya, huwag lampasan ang nakasulat. Napatunayan na pala po na ang Panginoong Jesucristo ay tao talaga at hindi Diyos. Napatunayan umano na ang ating Panginoon Jesucristo ay tao, hindi Diyos. Mali. Maling-mali talaga. Una, walang problema na ang ating Panginoon Jesucristo ay tao dahil siya ay Diyos na nagkatawang tao, di ba? Pero yung sinabing hindi siya Diyos, wala naman tayong mabasa sa Biblia kung sundan ang kanilang argumento na dapat yung mabasa lamang sa Biblia ang paniniwalaan. Anong sabi niya? Kalagayan po, no? Papatuloy lang po natin ang ating ginagawang pagtutuklas ng ating Panginoong Jesucristo po ay talagang hindi po Diyos sa likas na kalagayan po, no? Ang Panginoong Jesucristo po ay tao po. Kristo po ay tao po. Ayun, meron pa lang sound. May sounds na. Genesis. Ayun nga po, marami ngayon nakatayo ngayong religion na ang paniniwala nga ay Diyos si Kristo. No, si Brad Eli ng Brazil, paniniwala niya talagang Diyos si Kristo. Para maiwasan niya lang yung hindi siya lalabagin yung talata na maraming hindi niya lalabagin, ginawang Diyos na rin si Kristo para lumalabas, dalawa Diyos sa kanila. Ginawang Diyos at lumalabas daw umano dalawang Diyos na mali. No? Kung ang pananampalataya si Kristo ay Diyos, ibig ba sabihin dalawa ng Diyos? Hindi. Dahil ang ating Panginoon Kristo ay hindi ibang Diyos sa Ama. Yung sinabing si Jesus ay hindi daw Diyos sa likas na kalagayan, mali din. Ang pahayag na si Jesus ay hindi Diyos sa likas na kalagayan, mga kapatid, ay hindi tumpak sa aral ng Biblia, kundi bunga lang sa pagkalito at dalawang kalikasan ng ating Panginoon Jesucristo. Di ba? Ang pagiging Diyos at pagiging tao. Both human and divine. Wala tayong problema kung sasabihin nila na ang ating Panginoon Jesucristo ay tao. Pero magkaproblema
sila pagsasabihin na ang ating Panginoon Kristo ay hindi Diyos. Bakit? Ayon sa Biblia, Diyos si Jesus sa kanyang likas, sa pasimula pa lang. Di ba Juan 1:1? Sa pasimula ay ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Ituloy sa Juan Kapitulo 1, versikulo 14. At ang salita ay nagkatawang tao. Di ba? Hindi sinabing, hindi sinabing, diyan mga kapatid, na hindi Diyos ang ating Panginoong Jesus, kundi Diyos siya sa simula, sa pasimula pa lamang at nagkatawang tao. Siya ang may taglay na kalikasan ng Diyos. Dahil kung tignan natin ang Colosas Kapitulo 2, versikulo 9, di ba napakalinaw? Sapagkat sa Kanya nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa anyong tao. Napakalinaw yan mga kapatid. Hindi bahagi, hindi hiram, kundi ang mabasa sa Colosas Kapitulo 2, versikulo 9, buong pagka-Diyos ang nasa Kanya. Kaya maling sabihin, si Jesus ay hindi Diyos sa likas na kalagayan. Tama ang aral na si Jesus ay Diyos sa likas na kalagayan at naging tao sa pagkakatawang tao. Hindi upang itigil ang pagiging Diyos, kundi upang iligtas ang tao, mga kapatid. Ngayon, ituloy natin, mga kapatid, si munting kaalaman. Isang Diyos Ama, isang Diyos na nagsugo at Diyos na sinugo. Dalawa, na bagay na labag, na So, labag na umano dahil may magiging dalawa ang Diyos, yung Diyos na sinugo, yung Diyos din na nagsugo. Yun ang argumento. Isa-isahin natin yan mga kapatid, no? Balikan natin yung pahayag niya na ang ating Panginoong Hesus tao. Ang pahayag na ang ating Panginoong Hesus ay tao, tama. Pero kung sabihin tao lamang at hindi Diyos, mali at kulang sa konteksto ng kabuuang paliwanag na nakasulat sa Biblia. Totoo na ang ating Panginoon Jesucristo ay naging tunay na tao, ngunit hindi siya tumigil bilang tao lamang. Ang turo ng nauna pang mga Kristyanismo mula pa sa unang seglo, napakalinaw. Si Jesus ay tunay na tao at tunay na Diyos. Ang tawag diyan, hypostatic union, both human and divine. Ngunit mali kung tao lang si Jesus. Hindi kailan itinuturo sa Biblia, mga kapatid, na tao lamang si Jesus. Pero ang palusot sa INC, hindi naman namin tinuturo na ang ating Panginoon Jesucristo ay tao lang. Dahil siya ay Panginoon. O ginawa siyang Panginoon. Nasagot natin yan. Meron na tayong, para sa gusto pang matuto, pwede niyong subaybayan ang iba pang uploaded video kaugnay diyan, no? So, balik natin mga kapatid. Sa Juan Kapitulo 1, versikulo 1, ang salita ay Diyos at ang salita ay naging tao, Juan Kapitulo 1, versikulo 14. Ang salita ay malinaw na tumutukoy kay Jesus. Diyos na nagkatawang tao. So, ginawa niya ang mga gawa ng Diyos. Sa anong paraan? Tingnan niyo ang Marcos Kapitulo 2, versikulo 7, versikulo 5 hanggang 7. Di ba? Nagpatawad siya ng kasalanan. Tingnan niyo ang Mateo Kapitulo 8, versikulo 26. Anong mabasa diyan? May kapangyarihan siya sa kalikasan. Tingnan niyo ang Juan Kapitulo 11, versikulo 43. Binuhay niya ang patay. Sa Biblia, Diyos lamang ang may ganitong otoridad, mga kapatid. So,
kung tingnan din natin, tinanggap ng ating Panginoong Hesus ang pagsamba sa Kanya. Sa Mateo Kapitulo 14, versikulo 33, nang siya'y sambahin ng mga alagad, hindi niya ito pinipigilan. Ang mga propeta, ang mga anghel, ang mga apostol, tumatanggi sa pagsamba. Kung tingnan natin ang Gawa at Apokalipsis Kapitulo 19, versikulo 10, ngunit tinatanggap ni Jesus dahil siya ay higit pa sa tao. Mas dakila ang Ama kaysa akin. Yun ang pahayag nila. Di ba malinaw yan na sinabi ng ating Panginoong Hesus, Juan 14:28, mas dakila ang Ama sa akin. Patunay ba ito na hindi siya Diyos? Hindi. Dahil ito ay konteksto sa kanyang pagpapakababa bilang tao. Tingnan niyo ang Pilipos Kapitulo 2, versikulo 6 hanggang 8. So bilang Diyos, siya ay kapantay ng Ama. Juan 10:30, ako at ang Ama ay iisa. Bilang tao, siya ay kusang nagpasakop. Pilipos Kapitulo 2, versikulo 6 hanggang 8. Hindi ito tungkol sa kalikasan, kundi tungkol ito sa kanyang papel at misyon. Kung tao lang si Jesus, hindi sapat ang kanyang sakripisyo para sa kasalanan sa buong sanlibutan. Hindi dapat siya sambahin, di ba? Kung tao lang siya. Mali ang mga apostol na tumatawag sa kanya na Diyos. Tito Kapitulo 2, versikulo 13, Hebreo Kapitulo 1, versikulo 8. Ngunit sa Biblia malinaw. Tingnan niyo ang Kolosas Kapitulo 2, versikulo 9. Sa kanya nananahan ang buong kapuspusan sa pagka-Diyos sa anyong tao. Okay, balikan natin yung pahayag niya. Ano daw? Dalawang Diyos. Dahil may nagsugo, may sinugo. Ayun nga po, marami ngayon nakatayo ngayong religion na ang paniniwala nga ay Diyos si Kristo. No, si Brad Eli ng Brazil, paniniwala niya talagang Diyos si Kristo. Para maiwasan niya lang yung hindi siya lalabagin yung talata na maraming hindi niya lalabagin, ginawang Diyos na rin si Kristo para lumalabas, dalawa Diyos sa kanila. Isang Diyos Ama, isang Diyos na nagsugo, at Diyos na sinugo. Ayan. Natawa ako nitong logic nila mga kapatid. Ha? Dalawang Diyos na umano. Yung isa, Diyos na nagsugo, yung isa, Diyos na sinugo. So, ang nagsugo at sinugo, kung ating pag-aralan, yun ay usapin ng persona, hindi sa pagka-Diyos. Diba? Halimbawa, para maunawaan, si munting kaalaman, ibang persona siya sa akin. Siya ang sinagot ko. Diba? Iba ang sinagot, iba din ang nagsagot. Magkaibang persona. Pero sa likas, sa pagkatao ay iisa ra. May kaluluwa at may katawan. Iisa sa likas sa pagkatao. Diba? So, ang nagsugo at sinugo, yun ay usapin ng persona, hindi sa pagka-Diyos. Kapag sinabing isinugo ng Ama ang anak, hindi ibig sabihin na mas mababa o ibang Diyos na ang anak. Ibig sabihin nito, magkaiba sila ng persona. Pareho ng iisang likas na pagka-Diyos. Halimbawa, para maunawaan, halimbawa, isang gobernador. Isang gobyerno. Pero may presidente, may vice-presidente, may ambasador, magkaibang tungkulin, pero iisa ang estado. Diba? So, ngayon, palpak yung argumento dahil ang anak sinugo ng ama. Bakit?
Kung sinugo siya ng ama, hindi na ba siya Diyos? Halimbawa, ang anak isinugo ng kanyang papa o tatay. Dahil ba sinugo siya ng kanyang tatay, hindi na siya tao? Isip-isip naman pag may time, di ba? Tuloy natin. Dalawa, na bagay na labag, na ang palusot niya, na doon sa isang talata ng Biblia, ang palusot niya, dahil yung Panginoon pa daw, hindi pinapakilala pa yung mga panahon na yon. Ibig pala sabihin niya, yung hindi pa pinapakilala yung anak na sa langit pa daw yung anak, hindi pa daw pinapakilala yung isa pang Diyos. Kaya siya daw muna ang kaisa-isang Diyos na doon. Walang liban sa akin. Malinaw naman pag sinabing walang liban sa akin, ngayon, bukas magpakailanman ang aking salita, iisa. Magpakailanman lilipas, iisa ang salita ng Diyos. Hindi niya pag sinabi ng Diyos na walang Diyos liban sa akin, hindi ibig sabihin nun, pag dumating ang araw magkakaroon ng Diyos. So, bago dyan mga kapatid, yung sinabing wala ng ibang Diyos maliban sa akin, kinuha nila yan sa Isaias Kapitulo 45, versikulo 5. No? Tama naman ang pahayag sa Lumang Timan. Isa lamang ang Diyos. Sa aklat ni Propeta Isaias mabasa yan. Isaias 45:5, ako ang Panginoon at walang iba. Maliban sa akin ay walang Diyos. Ngayon, sumang-ayon ba tayo diyan? Yes. Sumang-ayon tayo sa Isaias 45, versikulo 5. Ang mga Kristiyano, ang simbahang Katoliko, sumang-ayon tayo. Walang ibang Diyos maliban sa tunay na Diyos. At tandaan natin, hindi kailanman nagturo ang simbahang Katoliko, ang mga Kristiyano na maraming Diyos. Hindi itinuturo ng simbahang Katoliko na ang ating Panginoon Jesucristo ay ibang Diyos sa Ama. Ang problema, yung maling pag-unawa, ang pag-revive ni Felix Manalo sa Arianismo noon. Ang problema dito, maling unawa sa ibig sabihin ng salitang isa. Ang isa ay tungkol sa kalikasan, hindi sa persona. Ang kalikasan, iyon ang pagkadiyos. Kalikasan, kung ano siya. Persona, kung sino siya. Dapat alam ninyo yan, mga kapatid, ang pagkakaiba, no? So sa Biblia, ang Diyos ay iisa sa kalikasan, essence. Ngunit tatlong persona, Ama, Anak at Espiritu Santo. Sa San Mateo 28, 19-20, unang Juan 5, 6-7. For there are three that be record in heaven, the Word, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Hindi ito tatlong Diyos, kundi isang Diyos na may tatlong persona. Kung ang argumento ay, kung Diyos si Jesus may dalawa ng Diyos, iyan po ang tinatawag na Stroman fallacy. Dahil hindi itinuturo mula pa noon na may dalawang Diyos o tatlong Diyos. Mali ang kanilang unawa. At yung sinabing, maliban sa akin, wala ng Diyos. Wala na. Balikan natin siya. Ano yung sinabi niya? Na doon sa isang talata ng Biblia, ang palusot niya, dahil yung Panginoon pa daw, hindi pinapakilala pa yung mga panahon na yon. Ibig pala sabihin niya, yung hindi pa Sandali, may nabasa ako dito. Shout out kay Father Flavie Villanueva. Yung si yun ang bahagi sa pagsagot natin mga kapatid, no? Kaugnay diyan. At merong isa pang vlogger. Ito ang isa pang vlogger ng INC. Sabi nila ang Biblia ang katotohanan. Pero kung ganoon, bakit hindi ito binabasa ng Santo Papa? Ang Roma 16:16, very simple. Ayon sa isang vlogger na INC, ang Roma 16:16 daw ang katotohanan. Pero ang tanong,
bakit hindi daw binasa ng Santo Papa? Paano niya masiguro na hindi binasa ng Santo Papa? Kung tingnan natin ang Roma Kapitulo 1, 7-8, napakalinaw ang nakasulat yan. Epistis humon katangelitay en holotokosmo. Na ang pananampalataya sa Roma ay lumalaganap sa buong mundo. Sino ba ang katuparan niyan? Pananampalataya sa Roma. Kaya Roma 16:16 na ginagamit nila, na inaangkin nila mga kapatid, walang iba. Ituloy lang. Roma 16. 23. Oh. Kayo hospicius et universa ecclesia. Pero kahit pa tinututulan nila at inaangkin nila mga kapatid, kahit si Senador Marcolita, ipinagmalaki niya na si Iglesia ni Cristo dahil inaangkin nila ang Roma 16:16. Ako po ay miyembro ng Iglesia ni Cristo, kaya Di po pinagtatalunan na ang mga nagpapakilalang sila raw ay Kristiyano ay nagsasabing sila raw ay kaanib sa iglesyang itinatag ng ating Panginoong Kristo. Kapatid na Bobby, tayo ba ay tutol na ang Panginoong Kristo ay nagtatag ng isa lamang na iglesia? Hindi, kapatid na Michael, sapagkat yan ay nakasulat sa Biblia. At pinahayag mismo ng Panginoong Kristo sa Mateo 16:18, ang sabi niya, sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At nang tinawag ng mga apostol ang iglesyang yun, kapatid na Bobby, sa aklat ng Roma, nang magturo si Apostol Pablo, ano ang pangalan ng iglesyang yun ayon sa Biblia? Mabuti, basahin natin ang nakasulat sa Roma 16:16. Magbatian kayo ng banal na halik. Lahat ng iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Sabi Yan. nila ang Biblia ang Sandali, katotohanan. Pero kung ganoon, bakit hindi ito binabasa ng Santo Papa? Ang Roma 16:16, very simple. Yan talaga ang kanilang inaangkin mga kapatid. No? Roma 16:16. Pero, kung yon ang kanilang inaangkin, Roma 16:16, na batayan para sila'y tunay na iglesia, ngunit nagtuturo na si Kristo'y tao ay hindi Diyos, paano ngayon? Bakit? Galing na sa kanila. Pinatunayan na ang Iglesia Katolika na mula pa noon ay grabe ang kanilang panuloygsa. Ang Iglesia Katolika ay siyang unang iglesia ni Kristo. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. Kaya yung sinabi ni Sinita at ni Michael Sandoval, malinaw. Si Michael Sandoval sa ANC TV yan. Di talaga yan pasubali ang mga kapatid na sinasulungat nila ang pangunahing doktrina ng INC Tatag ni Felix Manalo. Bakit? Kung ang Iglesia Katolika, ang unang Iglesia ni Kristo, gaya ng napansin ninyo, narinig ninyo, nasaksihan ninyo, ang tanong, simple lang, ngunit malalim. Paano masasabi ng INC na sila lamang ang tunay na Iglesia ni Kristo? Kung nasaksihan ninyo mga kapatid na sila mismo nagpahayag sa kanilang telebisyon na ang Iglesia Katolika ay siyang unang Iglesia ni Kristo. Ito ang butas na hindi kayang takpan ng retorika dahil ang kontradiksyon
ay nagsimula mismo sa kanila. At ang problema pa, alam nyo, kung ang kanilang panindigan, dapat, Iglesia ni Cristo, talaga. Roma 16:16. Silipin ninyo ang Pasugo Magazine. Ito, nabasa niya, ito ay Nobyembre 1951, page 4, ang nagkasulat ay si Leopoldo Aguilar. Anong mabasa? Napansin niyo ba ito? Ang Iglesia ni Cristo ay kailangan at hindi maiiwasan sa paglilingkod ng tao sa Diyos. O, napansin niyo yan? Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Cristo. Yan ang dating Iglesia ni Cristo, ang Iglesia Katolika. Pero ang tanong, paano yung sinabing Iglesia ni Cristo sa Pasugo Magazine 1951 sa pahina 4? Hindi karaniwang typo lang yan. Ang layo ng Iglesia ni Cristo pagkatapos Iglesia ni Cristo. Hindi rin yan tumutugma, mga kapatid, sinaangkin nilang Roma 16:16. Di ba? Malaking diferensya. Cristo versus Cristo. Kaya nga, ang tanong dito, kung ang kanilang palusot, abay, hindi, nagkamali lang yan, typo lang yan. Ang tanong, ba't walang inilabas na erratum sa kasunod na pasugo kung ito'y mali? Di ba? Dapat meron talagang erratum. Kaya hindi ito, ibig sabihin, hindi ba nila nabasa yan sa mga miyembro? Wala bang nagpaalam sa kanilang editor na bakit itong Iglesia ni Cristo naging Iglesia ni Cristo? Dumaan yan sa editorial process. Dahil ang Pasugo Magazine, hindi yan personal vlog. Opisyal nila na publikasyon. Dumaan yan sa manunulat, editor, proofreader, at aprobado sa pamunuan. Kaya, sa mga nagsubaybay ngayon, alin ang dapat ninyong sundin? Yung Iglesia ni Cristo o yung tinututulan nila na sila na din ang naglabas ng kanilang butas na di basta-bastang matutulan na ang Iglesia Katolika ay siyang unang Iglesia ni Cristo.